Shabbat shalom mga kapatid sa Panginoon at welcome sa ating programang Ilaw ng Mesiyas. Hatid sa inyo ng Light of Visayas Sorsogon Ministries at ng Light of Visayas Ministries Canada. Muli magsama-sama tayo sa isang oras ng pagtatalakay at pag-aaral ng Torah portion natin ngayong linggo na may pamagat na Ekeb na mababasa sa Deuteronomy chapter 7 verse 12 hanggang chapter 11 verse 25. Tayong lahat ay patuloy na inaanyayahan ng ating Panginoon na magpahinga kasama niya sapagkat ito yung kanyang paanyaya para sa lahat. Sa Mateo 11:28 hanggang 30, lumapit kayo sa akin kayong mga napapagal at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mapagpakumbaba at masusumpangan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo with Brother Richard Season sa kabilang linya. Shabbat Shalom, Sister Dab. Shabbat Shalom, mga kapatid, mga kaibigan. Shabbat Shalom, Brother Richard. At bilang overview po ng ating tatalakayin sa ating ngayon ni Brother Richard, na nakatutok po tayo sa Aklat ng Deuteronomy, chapter 7, verse 12 hanggang chapter 11, verse 25 na may pamagat na Ekeb. Ang pamagat na ito ay halaw sa Deuteronomy chapter 7, verse 12, ang unang verse. Ang sabi dito, then it shall come about because means Ekeb, you listen to these judgments and keep and do them, that the Lord your God will keep with you his covenant and his loving kindness, which he swore to you, to your forefathers. So mapapansin po natin ang kabuuan ng aralin natin ngayon ay ang pagpapaalala ng Panginoon through ni Moses. Pinapaalala niya yung mga utos ng Panginoon, mga hindi lang utos, no? Statutes, mga habilin, mga gabay para mamuhay sa paglipat nila, pagpasok nila sa promised land ng Israel, ng mga Israelites. So yan po ay napakaganda po na maalala natin yung lahat ng mga panukala ng Panginoon at kung paano niya ginabayan ang Israel na mula sa Ehipto hanggang papunta sa bago sila pumasok ng promised land, nandun pa rin yung kanyang gabay. At pansinin natin lahat ng mga sinabi, mga binanggit dito ni Moses. At bago ang lahat, hilingin natin si Brother Richard para sa opening prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang kami po ay muling makapaglingkod sa inyo sa pamagitan ng radyo. Salamat, Panginoon, sa Wow Smile Radio na patuloy na nagbibigay sa amin ng avenue para maihayag ang inyong salita, maging ang YouTube Yes, at Lord. ang iba pang Facebook at iba pang mga social medias na nagagamit upang mailahad ang inyong salita, ang inyong parsya. Parsya Ikeb, ang pag-uusapan ngayon. Nawa, Panginoon, ay mabigyan namin ng hustisya ang inyong salita, ang inyong pangaral, Yes, Lord. na ito ay maihayag namin sa mga taong nagsasaliksik ng inyong katotohanan, ng inyong mga kautusan. Panginoon, pagpalain niyo po ang programang ito, pagpalain niyo po kami ni Sister Deb na maihayag namin ang inyong salita ayon sa inyong kalooban. Binabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Amen. So, para siya Ikeb, ito ay Mm. covering Deuteronomy 7:12, sabi mo nga, Sister Deb, hanggang 11:25. At Or here. ang ibig sabihin ng ACAP sa Mm. English ay because o dahil sa Tagalog, o ito'y resulta Mm. or consequence, no? Ito ay nagbibigay ng emphasis sa obedient, Dahil. ano? Dalawa yan eh. Dahil sa gumagawa ka ng dahil sa kasi dahil ikaw ay Mm. sumusunod, ito ang mangyayari sa iyo. Pero dahil sa ikaw ay sumuway, ito rin ang mangyayari sa iyo. So either neutral road Because. siya, Mm. depende ngayon kung saan ka pupunta, no? Mm. Ang ano kasi diyan, ang mahirap diyan, yung mga iba ay ginagawa nila ang mga hindi dapat gawin at nag-i-expect sila ng ibang resulta.
Ano po ang ibig sabihin nito? No? Ayon sa Biblia, makikita na natin na kung saan ay ang Panginoon ay tinutuligsa niya ang mga Israelitas Mm. dahil sa kanilang mga hindi pagsunod sa commandment, no? Pinapalo niya, pinapunish niya, pinapagalitan niya through Moses, through other things, no? Tapos dahil sa hindi nila ginagawa ang utos ng Panginoon. Ngayon, yung mga Canaanites naman, mga Jebusites, yung mga nakatira sa old Canaan, ano, ay kaya sila pinalalayas doon dahil sa tagal ng panahon ay Mm. hindi nga sila sumusunod sa utos ng Panginoon. So malinaw 'yan. Yung mga Canaanites pinapaalis dahil sa wala silang sinusunod na utos ng Oh. Panginoon, no? Ang mga Israelitas naman ay napaparusahan dahil sa pagsuway ng ilang mga utos. Mm. May mga ilang utos. Ngayon, ganito ang sitwasyon natin, ano? So alam natin sa Biblia na kapag sumuway ka ng utos ng Panginoon, ay mayroong consequence at ayaw ng Mm. Panginoon nun. Ang tanong, bakit ginagawa ito ng mga tao? Hindi nila ginagawa yung mga commandments at nag-expect sila ng blessing. Ito yung sinasabi ko na hindi pwedeng gagawin mo ang isang bagay at uulitin mo ito at nag-expect ka ng ibang resulta. Ang unang Mm. resulta noon, ang mga Canaanites pinalaya sa Canaan. Ang mga Israelitas gumawa ng hindi sila sumunod ng ilang mga commandments na palo rin sila. At nung nakatira na sila sa Canaan at sa Promised Land, naging land of Israel na, napalayas din sila ron dahil nga hindi sila sumusunod sa commandments. Kung bakit naman ang mga mananampalataya, so-called na mananampalataya ngayon, ay ginagawa pa rin yung mga hindi dapat gawin, pero nag-i-expect sila ng ibang resulta. Dito malinaw sa Malakay, ano, na ang Panginoon hindi nagbabago. Sa Hebrews din, ganun din. Sinasabi ron ng Panginoong Yeshua ay pareho nung nakaraan, ngayon at magpakailan pa man. Ang malinaw ang sinabi ng Panginoon, hindi siya nagbabago, no? So bakit Mm. bakit gusto nilang baguhin ng Panginoon, di ba? The whole point kung bakit sila napaparusahan ay dahil nga hindi sila gumagawa ng commandments. Ngayon dahil porke ikaw naniniwala kay Jesus, hindi pwede mo nang hindi gawin yung mga commandments kasi nagawa na niya eh. Ba, di ba? Mm. Parang may mali, no? Doing the same thing, expecting a different result, yan yung definition ng craziness. Di ba? Parang, ano yan. Anyways, so sa Deuteronomy 7:12, ano, nakalagay doon, and it shall come to pass because you listen to this judgment and keep to do them. No? So, ibig sabihin, dahil ginagawa mo ang mga ito, may ano siya, may consequence na blessing. So ninanarrate ni Moses ang mga nangyari sa mga amain nila kasi second generation na ito ay yung tatawid, yung magkukross sa land, magkukross sa Jordan River, ay mga second generation na, yung 20 years old and below. O below 20 years old. Kasi 20 years old and above yung namatay lahat eh. Ang natira lang si si Caleb saka si Joshua. Pero sa mga priest, may mga naiwan din tulad ni Eleazar. Diba? Ano rin siya, adult na siya noon eh. Pero hindi naman siya kasama doon sa rebellion. Pero among yung mga hindi priest, uh, among sa mga hindi priest ay si Joshua lang sa Caleb. So sinasabi niya, ang faithfulness ay nadidemonstrated through ordinary and repeated choices. Kaya nga may faithfulness ka dahil ginagawa mo yung maliliit na bagay na patuloy na at ulit-ulit. For example, Shabbat. Although ito malaking bagay ito. Tapos ginagawa mo ito ulit-ulit every Shabbat, every Shabbat, every Shabbat, no? So you're doing the right thing.
Sabihin na natin yung simple na lang. Halimbawa, ano yung simple? Yung hindi pagkain ng mga pagkain hindi dapat kainin. Simple lang yun eh. So ulit-ulit lang yun, ulit-ulit na ginagawa mo. Simple things. Repeated choices yun eh. Ulit-ulit mong pinipili ang Panginoon na hindi ko gagawin ito dahil, di ba, Akab, dahil Sinabi niya. sinabi niya. Yan, no. Kaya nga sabi ng Panginoon, malinaw sabi niya sa John 14:15. Sabi niya, kung mahal mo ako, ay gagawin mong aking mga kautusan. Yun lang yun eh. Malinaw, malinaw yung ano na yun, yung simple lang yung sinabi niya na yun. Wala nang mga pa-etching-etching, wala nang mga maraming mga ano. Isa lang gusto niya eh. Sumunod lang Mm. eh. If you love me, keep my commandments. That's what it is, di ba? Ang ano kasi may significance kasi ng ano eh, yung keeping is beyond like doing it or ano eh. Ibig sabihin hindi lang yung you keep it in your heart, hindi lang you're doing it, kundi yung actually ang essence ng Hebrew word is you guard it. Mm. So ibig sabihin nun, you are making sure na na hindi ito mapapalitan, hindi ito mawawala, hindi ito Mapat. dilapidate, Mm. ibig sabihin masisira, no? You're guarding it. Parang pinoprotektahan mo. Yun ang ibig sabihin ng ano, no? Yung Hebrew word ng keep your commandments, yung word na keep is actually guard your commandments. Guarding His commandments, no? So, ngayon, ang ano, yung iba kasi, ginagawa nila, kini-question nila yung commandments. Ah, Ngayon sabi ni James, kung kini-question mo yung commandment, hindi ka doer, kundi ginajudge mo yung law. So parang, bakit ko gagawin yan? Ano ba, kailangan ba talaga gawin yan? Bakit eka sa ganitong verse? Bakit eka sa ganitong ano? So kini-question mo. Ang commandments, nung binigay kay Moses yan, hindi binigay ito na may mga malalalim na na propesiya. Na katulad ng kay Daniel, for Mm. example, or kay John sa Book of Revelation, na malalalim yung mga salita, o yung mga prophets, malalalim ang mga salita na may ano. Ang Kay bigay kay Moses. Moses, literal. Sabi nga As ng is. Panginoon, kung ano talaga yung ano what I say is what you get. Kumbaga, What I say is oh, what I mean. Di hindi ba? mo na kailangan Hindi i-interpret. ba na-interpret? Pag sinabi mo, wag kumain ng ganyan, wag mo nang kainin. Pag sinabi niyang ang Shabbat ko from sundown to sundown ng Friday to Saturday, wala nang question yan, di ba? Pag sinabi ng Mm. Panginoon, wag kang sasamba sa akin ng katulad ng pagsamba ng mga ibang mga nasyon, wag mo nang ipipilit, di ba? Yung Mm. mga diretso yun eh. Very straightforward yun eh. Pag sinabi niyang ganito ang gagawin mo, yun lang gagawin mo. Kasi literal siya eh. Hindi binigay kay Moses yun na i-interpret mo na i-ano mo pa, yung parang talagang i-dig in mo talaga. Hindi mo hididigin eh. As a matter of fact, ito nga ang ano dito, Sister Deb, ano? And uh, ito rin mapapansin mo rin ito sa mga maraming mga katuruan ng kahit mga sabi natin mga kapatiran natin ng mga Messianic or mga Jewish or even mga matitinding mga theologian sa Christianity, no? Na kinukonsider pa rin naman nating kapatiran sila. Ah, ang turo masyadong malalim. Napakalalim, parang Mm. sila lang ang nakakaintindi. Eh. No? Samantalang ang Panginoong Yeshua nung nagtuturo siya, diretso. Talagang Mm. maiintindihan mo pag sinabi niyang blessed are the meek for they will inherit the earth. Blessed are the merciful or they will be shown mercy. Paano, hindi mo na kailangan yung ikut-ikutin, bilangin ng letra or paano niya Mm. pag sinabi yung sinasabi na niya eh. Pag sinabi niya, if you don't forgive others, your heavenly Father will not forgive you. Wala nang mga deep interpretation yan, diretso. Samantalang itong Panginoon, makikita natin na siya yung wisdom of God. Sabi nga ni Paul, siya yung pinaka, kumbaga, wala nang mas tatalino pa sa kanya.
Kasi siya na nga mismo, Pinaka-essence. siya na mismo Siya yung, yung ano, wisdom, pinaka-essence. siya na mismo yun. Pero Kabuuan. yung salita niya ay simpleng-simple. Simpleng-simple na naiintindihan ng iba, no? Mm. Kaya nga pag inano niya, pagka ini-interpret pa, ay maaano lalong nawawala eh. Kaya simpleng-simple yung mga ano niya, mga katuruan niya eh. Kaya pag binabasa natin, sabihin niya, oh, blessed are the pure in heart, for they will see God. Anong malalim doon, di ba? Bakit kailangan niyang mababaw lang? Para naiintindihan, para gagawin natin. Madali nating intindihin. Pero dahil nga sa masyadong, kumbaga, over-interpret, all the more na nawawala sa hulog. For example, nung tinanong siya ah, Nicodemus, sabi niya, tinanong siya, ah, tapos sabi ng Panginoon na you have to be born again. So ano, sabi niya, babalik ako sa sinapupunan ng nanay ko. Pilosopo, Para ipanganak muli. pilosopo. Yung obvious na symbolism, eh ginawa namang literal na sobra. Paano ka naman makakabalik sa nanay mo, di ba? Kaya nga sinabi naman niya, piniloso po rin siya ng Panginoon. Sabi niya, tinuring ka na teacher sa Israel tapos hindi ka nakakaintindi ng Mm. ganito. Sabi niya, di nabara rin tuloy siya. Sabi niya, Mm. sabi niya, nagsasalita ako ng earthly things. Sabi niya, ibig sabihin yung andi dito sa mundo para naintindihan natin. Tapos hindi mo maintindihan, paano mo maintindihan pag nagsimula na ako magsalita ng heavenly things? So, wala na, di ba? Yun ang reason na kung bakit dapat ang approach natin sa salita ng Panginoon, hindi to question, kundi to Mm. understand. Kasi question niya eh. Di ba? Tinanong niya, Mm. ibig ba sabihin, babalik ako sa nanay ko para ipanganak na muli? Nagtinanong niya yung teaching eh. Oo. Hindi Naman dapat niyang, ganun ang teaching. alaman naman niya Parang na tanong. imposible mangyari Alam yun. niyang imposible yun, hindi yun ang ibig sabihin. So, ibig sabihin, laging literal na in a way na obvious. Kailangan mong mabuhay na muli. Di ba? You have to have a new life. You have to be born again, technically. No? So, yung mga teachings ng Panginoong Yeshua is very straightforward. So, ganun din si Moses. Nung sinabi ng Panginoon kay Moses itong mga bagay na ito, itong mga commandments na ito, ay simpleng-simple. Kaya nga ang ginawa niya sa Deuteronomy, inano pa niya eh. Parang inano niya, inulit niya na lalong sumimple. Lalong isinimplify pa niya lalo. Para talagang walang kawala yung mga tao, di ba? Um, hindi kailangan ng sobrang talino mo para maintindihan mo. All the more na masyado kang magaling, ino-over analyze mo ang mga bagay-bagay, lalong hindi mo naiintindihan, no? So, kaya nga yung mga simple, naiintindihan nila, oo, ganito pala yon. Kailangan ko pala ng ganito. So, yun ano. Dito no, ang mga maliliit na small acts of obedience can create lasting spiritual growth, no? So, bakit? Ito nga ano to parang lahat ng malalaking bagay nagsisimula sa maliit. Whether in good things or bad things. For example, ang mga batang hindi na disiplina or they were able to get away sa mga maliliit na nakakulitan nila, eventually ah, palaki ng palaki yan hanggang maging criminal na, no? Sisimula sila sa magpatay ng mga insekto, tas later on sinasaktan na yung mga maliliit na pusa, mga ganon. Tas later on pumapatay na ng animals, then later on tao na, no? So maliliit na bagay. Pero at the same time din, on the contrary, yung mga maliliit na bagay naman na ginagawa natin na kabutihan, ay it leads to another, to more goodness and more kindness. And so yung little things, na little obedience, it builds up, no? Same thing din sa mga habits. Kaya nga may tinatawag na
yung ano, Atomic Habits. Isang libro ito na napakaganda na sinasabi niya yung mga maliliit na bagay, mag-ipon ka ng maliliit na habits na maganda. Ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo? For example, gusto mong ah, maging ganito, then mag-develop ka ng habit. No? Gusto mong maging healthy, o gusto mong maging tumalino, o gusto mong marami kang alam, o gusto mong malakas ka, i-develop mo yung habit mo na yun. Same thing din sa spiritual, no? Simple commandments, nagsisimula yan sa prayer, and then paunti-unti nagbabasa ka na ng Bible, tapos paunti-unti ano ka, keep ka ng commandments. Maya-maya niyan, ang layo mo na eh. No? Kasi na-develop mo na yung mga certain habits na hindi na siya mahirap gawin. Dati, mahirap, pero nung ginagawa mo na, hindi na siya mahirap kasi ulit-ulit na siya. So, ang mga blessing, ano, sabi sa Deuteronomy 7:13, He will love you and bless you and multiply you. Bakit niya gagawin yun? Kasi you're keeping the commandments. Ito nga yung sinasabi ko earlier na yung may mga tao na they do the same thing and expect a different result. So ginagawa nila yung mga hindi pagsunod ng mga Canaanites at ginagawa nila yung mga pagsuway ng mga Israelites na nakakalimutan nila yung commandments. Ginagawa din ito ng mga mananampalataya expecting na hindi nila mararanasan yung resulta, yung consequence ng mga Canaanites at ng mga Israelites. 'Di ba? So, mali yun. So, dapat titingnan natin bakit ba minahal? Bakit ba minahal ang mga patriarchs, for example? Bakit ba minahal Mm. ng Panginoon ang si David, for example? Ganun. Hindi dahil sa nagkasala siya at nagrepent, hindi lang yon, no? David, for the most part of his life, keeps the Lord's commandments. Mula nung bata pa siya. Talagang kinocommit niya. Ang mga patriarchs, hindi talaga sila bumitaw hanggang huli. Kaya mahal sila ng Panginoon. So, ito ang i-emulate natin. Ibig sabihin ng emulate is gagayahin. No? Gagayahin natin kasi ito yung formula. Sabi niya, pag ginawa natin ang commandments niya, He will love us, He will bless us, and multiply. Kaya nga, Mm. sabi sa John 14:21, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, You and will I be will loved by love me. him and reveal myself to him. So, he will love us if we keep his commandments. No? So, yun ang isang ano ron. No? So, yung covenant faithfulness, kapag sinusunod natin yung covenant, yung laman kasi ng covenant, yung commandments. So, doon sa covenant na yun, meron ding um, may certain blessings na, ano sabi niya, yung mga kapag ginawa mo yung itong commandments na to, hindi mo mararanasan yung mga sakit na kinakatakutan nyo nung nasa Egypt pa kayo. Yung mga sakit na talagang scary, no? He will spare us, no? Um, Tapos sabi niya, i-multiply ko kayo, ipaparamihin ko kayo, walang mga baog sa inyo, walang lahat eh. Pati animals magpo-produce, ang mga puno magpo-produce, walang yung ano, yung walang useless, walang ano. So lahat may pakinabang ano. So, yun ang ano natin ano. Sa Deuteronomy 7:18, pinapa-remind ni Moses ano na dapat alalahanin natin kung anong ginawa ng Panginoon kay Pharaoh. Ano bang ginawa kay Pharaoh, di ba? Ano bang ginawa ni Pharaoh? Mm. Una, hindi niya na-recognize Panginoon. Pinakita ng Panginoon, nag-flex ng muscle ang Panginoon sa kanya. Tapos natakot siya, nag-repent. Nung inalis sa kanya yung parusa, ulit na naman. Di ba? Mm. So, hanggang tuloy, dumating na sa point na namatay yung anak niya. Di ba? So, it's really sad. So, wag na tayong dumating sa point na meron ng irreversible punishment. No? Yun ang ano natin. Ano. Um, so, yung Panginoon ay sometimes paunti-unti siyang ano eh.
tinatrabaho niya unti-unti. Hindi bigla. Minsan gusto natin bigla eh. Pero ang ano ng Panginoon ay unti-unti, no? So sabi niya, sa Deuteronomy 7:22, sabi niya, the Lord your God will drive those nations before you little by little. Kasi sabi niya, pagka drive ko lahat sabay-sabayan, dadami yung wild animals. Pag dumami yung wild animals, magiging threat sa inyo. Di ba? So, unti-unti, unti-unti. Huwag bibiglain, no? Minsan, ang Panginoon binibless tayo, little by little din. Kasi pag binigla tayong biglang ang yaman-yaman kagad natin, o ang ano natin kagad, so, hindi pa natin alam kung anong gagawin natin nun. Kaya, na ang iba ay nalilihis ng landas. Kasi sabi ng Panginoon nga, sabi niya dito sa parsha rin na to, mamaya pag pinagpala ko na kayo, tapos, nakalimutan nyo na. Nakalimutan nyo na Panginoon at mapaparusahan tuloy kayo dahil doon. No, di ba? So, yun ang ano ron. Mm. So, little by little, binibigyan niya tayo. And then, masasanay tayo ng konti, bibigyan na naman tayong konti. So, hindi bigla, no? Kasi mga ibang tao, gusto nila pag nag-convert ang isang tao, agad-agad. Dapat the whole 613 commandments gawin mo agad. Hindi ganon, no? Maski ang mga apostles nire-recognize nila sa Acts 15. Sabi nila, four things lang ang nire-require natin sa mga Gentiles na nagko-convert into the faith. Sabi niya, di ba? One is do not eat food sacrificed to idols. Madali-dali lang yun eh. Di ba? Two, sabi niya, do not eat blood. Huwag kang kakain ng blood kasi talagang hindi tama yan. Three, sabi niya, do not eat anything that is strangled, yung double dead. Patay na, kinain mo pa, yung animals. Ano. Tapos fourth is sexual immorality. So yung apat na yon, sabi niya, yan ang parang basic. Sa 613 commandments, yung 609, kasi minus 4. Di ba? Yung 609, matututunan na lang nila pag pumupunta sila sa synagogue every Shabbat. Kasi si Moses ay tinuturo doon. Ibig sabihin ng Torah ay tinuturo ron for every cities and every Shabbat, si Moses ay pinipreach. So along the way, little by little matututunan din nila. At makikita, ay oo nga. Then, ayoko na pala nito. Ay oo nga. Kaya iiwasan natin yung judgment. Ano? We don't judge our fellow believers. Kapag ay, ano ka na, ganyan ka pa rin. Di ba? Hayaan mo na natin. No? Minsan, it takes time. Yung iba, gusto agad-agad mag-convert. Pag winitnessan, ay dapat magbago ka na kaagad. Gusto agad-agad eh. Yung now na agad. Huwag ganon. Little by little, the Lord works His ways. No? Kasi pag pinilit natin, nabi-break. Break. So, Amen. sa wilderness, doon nare-reveal ang heart. Ibig sabihin, sa kahirapan, nare-reveal ang heart. Actually, it's two ways. One is, ang mga children of Israel na na-test sila nung nasa wilderness, nung nasa kahirapan. Tapos at the same time, nung nakapunta na sila sa kanilang land of promise, na-test din sila sa kanilang abundance. Which is yung ano. Kaya sa Book of Judges, lagi sila napaparusahan eh. Kasi may mga lupain na sila, may mga nakakalimot na sa Panginoon. No? So, both testing yan, yung nare-reveal kung ano yung nasa heart natin in both ways, either hardship or abundance, no? Yung maraming-marami. Minsan, yung trial, often reveals attitudes that comfort keeps hidden, Yung pag maganda lahat, madali lang mag-smile, madali lang maging mabait, madali lang maging eh. Pero pagka dating sa difficulties, lumalabas na eh. Yung ano talaga. So it's hard. It's hard din. Kaya tinitrain tayo. Kasi
pag binigla tayo sa Great Tribulation, baka walang mag-survive. Di ba? Kailangan na unti-unti muna tayong turuan how not to be um, conform sa mundo, na hindi attached tayo sa mundo, na so maraming itunuturo ang Panginoon. Ano? Um, ang testing ay hindi lang ito tungkol sa pag pagbulalas ng kahinaan, ano? Kundi ito ay actually ginagawa ng Panginoon para mag-produce ng maturity, no? Ang wilderness sa mga Israelites ay parang ito yung naging classroom ng parang spiritual classroom na dito sila natututo. Kaya lagi natin binabanggit yan sa Torah, sa Tanakh, binabanggit yan, laging binabalik. Kasi yan yung classroom, ano nga eh. Ah, Kaya nga sabi ni James, yung pag-testing ng ating pananampalataya, it produces perseverance. Yun ang ano, James 1:3. So, sabi dito, ano, ito very familiar na verse, yung Deuteronomy 8:3. Man does not live on bread alone, but in every word that proceeds from the mouth of the Lord. Bakit popular? Kasi binanggit ito ng Panginoon sa unang pagtukso sa kanya ng diablo, no? At very interesting ito, Sister Deb, kasi on the 40th day na gutom si Yeshua at saka siya nilapitan, ang unang inoffer sa kanya ay pagkain. Yom Kippur ito, Sister Deb, eh. Hindi ka Mm. dapat kumain, eh. So, So, fasting. so yun ang tanong ngayon dito. Sabi niya, you're the son of God. So parang exempted ka eh. Make this stone as a bread. Kaya sabi niya, man does not live on bread alone, but in every word that proceeds from the mouth of God. So, ibig sabihin, it's about keeping the Lord's commandments. Ang ano natin eh. Ang Mm. sustenance natin is not just by bread alone. Hindi naman niya sinabing walang bread eh. Ang sinasabi niya, not by bread alone. Hindi lang yung pagkain, kundi from every word that proceeds from the mouth of Mm. the Lord. So, ibig sabihin, may Lahat ng physical kanyang feeding tayo, utos. meron din Oo. tayong spiritual feeding. So, yun yung ano ron, no? Um, Tapos, again, another testing na naman sa kanya, yung ano, ah, yung kayamanan, no? Kayamanan. Dito nga sa Yom Kippur, di ba, hindi tayo pinapa-wear ng any mga jewelries or Walang anything. alahas. Lahas Mm. eh. So ngayon, show naman sa kanya. Pangatlong testing sa Panginoon, pinalulukso siya ron sa ano dahil ah, hindi daw siya masasaktan. So yun yung testing the Lord. Do not put the Lord to the test, sabi nga ng kaya nga sabi niya, away from me, Satan, do not put the Lord your God to the test. Yun ang sagot dun. So, wag nating subukan ng Panginoon. So, yan ang ano, wag na nating i-push yung ano, no. Um, ang sabi sa Deuteronomy 8:12-14, ang prosperity o ang kasiganaan ay nagki-create daw ito ng spiritual amnesia. Nakakalimot Mm. tayo, nakalimutan na natin yung mga bagay-bagay na yung mga nangyari. Mabilis tayo Mm. makalimot. Paano tayo ginabayan ng Panginoon sa mga Paano panahon ng binabayaran? naghihirap tayo? Tapos ang nangyayari nun ay nagiging ungrateful tayo. Nagiging feeling natin Mm. meron tayong sense of entitlement na tinatawag. Parang Mm. ah, meron ako nito dahil deserve ko ito. Parang gano'n, ano. Ang nakalimutan Mm. natin, ito ay bigay lang, pahiram lang ito ng Panginoon. Dumating tayo rito na walang saplot, uuwi tayo ng wala ring saplot. Um, Walang dala. Walang pero bitbit. pero actually, let me take it back. Kasi actually yung dapat may clothing tayo when we go kasi hindi tayo naked. Ang naked, pag ang naked ang isang tao dahil wala silang form of righteousness, no. So dumating tayo rito naked, dapat we have to work our way na magkaroon tayo ng
clothing of righteousness. Ito yung white clothes Mm. because of righteousness. Yun yung gagawin natin all throughout our lives, no? Kaya yung ibang tao, they come in naked, then they go out, they die naked, dahil sa they did not do anything in between, ano? So yun ang ano natin doon, ano? Um, kung maalala natin yung message ko last time in the book of Zechariah, yung mga nakapakinig doon sa shul sa last Shabbat, ay si Joshua the high priest in the presence of God, may ano siya, marumi ang damit niya. Kaya ina-accuse siya. Hindi, bakit marumi ang damit mo rito in the presence of the Most High, di ba? So, ang ginawa ng Panginoon, binigyan siya ng clean clothes. Sabi niya, see, pinalitan na kita, huwag ka nang magkakasala. If you walk in my statutes, if you walk in my ways, you will be sitting among these people, among this, Mm. marami, malilinis sila eh. So, pero ang mga naked, wala sila sa presence ng Panginoon kasi wala silang form of righteousness eh. That's the thing, you know. Mm. So that's the difference. Ngayon, ang Panginoon ano, kapag inaalala natin siya sa Deuteronomy 8:18, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng mga blessings. Again, ang wealth is not the only blessing. Merong mas matitinding blessing other than wealth, like long life, good health, di ba? Yung ability to sleep, ability to do a lot of things, and life itself is a gift, right? Ang Yeah. pera lang yan. It will be gone in no time. Pero yung other things na blessing, totoong blessing talaga, mapapakinabangan mong tunay. Marami kang pera, pero Mm. hindi ka naman healthy, o hindi ka makatulog, Oo. hindi ka makakain, wala, aanin mo yung pera, di ba? Mm. So, O kaya, kung dala-dala mo yung Torah ng Panginoon, kahit saan ka pumunta, nandun yung blessing. yun, no, laging, Kasi pinapractice. Oo. yan, no. So, yan yun, Nandun yung blessing ng Panginoon. correct. Sabi, sinusundan tayo, kumbaga sinusundan tayo ng pagpapala Yes, kapag nakatuon tayo sa kanyang mga tagubilin. yan, no. So, yun ang ano ron, ano? Kapag sumusunod tayo sa Panginoon, ay binibigyan niya tayo ng good health, binibigyan niya tayo ng long life, di ba? Ah, ng katalinuhan, ng opportunities, relationships, skills, strength, saka network. Ito yun eh, pagka ikaw ay mabuting tao, fair ka makipag-deal, lahat marami magtitiwala sa iyo. So kung marami magtitiwala sa iyo, lagi kang i-recommend. Lagi kang ikaw ang talk of the town. Hindi dahil sa masamang tao ka, kundi mabuting tao ka. Pag masama ka naman, talk of the town ka rin. Pero kinagagalit na yung galit sa iyo, no? So yun ang ano, no. So dito, no, nabanggit din sa Deuteronomy 9:4 na ang success ng Israel hindi dahil sa kanilang sariling righteousness, ano, kundi ito ay gift ng Panginoon, for one, from the patriarchs, dahil sa ang mga patriarchs talaga namang up to the end talagang nakakapit sa Panginoon, sumusunod sa Panginoon. Um, pero ganun din itong mga posterity nila na sumusunod din sa Panginoon, no? Kasi yung mga hindi, natapyas na sa desert. Yun, ano. Um, si Moses ano ay binanggit niya na siya ang nag-plead kasi gusto nang i-destroy ng Panginoon ng mga Israelites eh. Mm. Sabi ng Panginoon, sa'yo ko na lang, through you na lang. Sabi niya, wag naman kasi mamaya sabihin ng mga tao, ano, pinatay na lang niya kasi hindi niya kayang i-deliver, no? Ang Nilabas sa Ehipto para lang patayin. hindi hindi yung Di argument, ganon. hindi yun yung argument ni Moses kaya na-convince sa Panginoon, kundi ang kanyang grace sa mercy, no?
Actually, Mm. actually, in the end, napatay pa rin niya yung mga tao eh. Nasunod pa rin ang gusto niya eh. Kaya, uh, ibig sabihin, one way or another, ito mga kapatid, mga kaibigan, one way or another, ay masusunod ang utos ng Panginoon, ang will niya. Minsan nadidelay lang, pero nasusunod pa rin. So, maski nag-apila si Moses, hindi lang kaagad sila pinatay, pero patay pa Mm. rin. Oo. Pero yung mga faithful sa Mm. Panginoon, tumagal. At Magalang buhay. si Caleb sa si Joshua ay nakapasok. Remember si Caleb sa si Joshua, hindi sila part ng mga sumamba doon sa sa Mm. Golden Calf kasi hindi at least kay Joshua, siya yung aide ni Moses eh. Naiwan siya sa middle part eh. Kaya akala nga ni Joshua may war. Kasi nagkakagulo. Sabi niya, it looks like may war. Sabi ni Moses, hindi. Nagsasamba sila nagpa-party-party sila, sabi niya. So, akala ni Joshua may war. Kaya gusto na rin niya makisali. Yung pala, nag, Mm. pa-party-party pala. So, yun, ano. Ito, circumcision of the heart, Deuteronomy 10:16. It's very important, ano. Um, sabi ng Panginoon, sabi ni Moses dito, circumcise therefore the foreskin of your heart and be stiff-necked no longer. So ano bang ibig sabihin nito? Without malice or anything, ang foreskin ng lalaki, pag inalis ito, dito yung mga sensitivities, no? Pag pinutol yan, bawas yung sensitivities, no? So ganun din lang sa heart. Kapag sinircumcise yung foreskin Mm. ng heart, yung sensitivities mo sa desire of the world, desire of the flesh, desire of yung mga worldly things, ay nababawasan din. So, ayaw mo na ng mga Mm. party-party, ayaw mo na ng mga inom-inom, ayaw mo na ng yung mga attractive sa mga common na tao, sa Puro mga hindi na pampasaya. yung pampasaya, Mm. wala Mga ka ng, panandaliang saya. wala ka ng interest doon. Hindi naman sa wala ka ng kaligayahan sa buhay, meron ka pa rin, pero very minimal na nakokontrol mo. Tapos, in all honesty, you're cleaner. Um, um, kasi wala kang mga mga hidden desires or evil desires or mga ganun, no? You're cleaner, no? Um, so, ang circumcised heart is tender, teachable, and responsive to God, no? Yan yung mga karakteristik niya. Ang stubbornness prevents correction and spiritual growth. Yung katigasan ng ulo ay hindi ka makorek, hindi ka ma-handle, ano eh. So hindi ka rin mag-grow spiritually, no? Um, so ang problema kasi ng pagkapatigas ng puso natin o ang ano natin, sisimulan mo sa isang commandment na ayaw mong gawin. And then another one, and then another one, and then another one. May matigas na puso mo. Ngayon, dahil pinatigas mo ang puso mo, patitigasin palalo ng Panginoon. Ganun ang ginawa niya kay Pharaoh. Ang unang nagpatigas ng puso ni Pharaoh, sarili niya. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon, o sige, gusto mong patigasin puso mo, lalo natin patitigasin yan. So, hinayaan na niya. Actually, parang lalo niya, yan palang gusto mo, ha. Kasi ang gusto niya, may mangyayari, tapos mananalangin siya, magre-repent, tapos babalik ulit. Ganun ang ginagawa niya. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sige, dagdagan pa natin ng mga 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 parusa para magbabago ka na naman, tapos biglang pag nawala na yon, hingi ka ng request na mawala yon, magre-revert back na naman sa original. So, hanggang tumigas na ng tumigas talaga yung puso. Um, Dito sa Deuteronomy 10:12. Um, ito madalas mo rin nga ito mabanggit, Sister Deb, as a Mm.
conclusion minsan, sa ano natin, Mm. in many ways, what does the Lord your God require of you? But to fear the Lord Mm. your God, to walk in all His ways, to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. Ito lang yung nire-require niya. Sa dami ng binigay niya sa atin, from free air to water to sunlight to food to even yung body natin, pahiram lang sa atin to eh. Kasi Mm. hindi naman ito atin, to, parang ano lang to, parang earthly suit. Parang, kumbaga kung may space suit, ito naman ay earthly suit. Otherwise, hindi, hindi tayo makikita ng kapwa natin kasi invisible tayo eh. Di ba? So, kailangan natin ng katawan. So, binigyan tayo, pinairam tayo, pinapakain niya tayo, sinusustain niya tayo. Ang dami niya binibigay sa atin. So, ang hinihingi lang niya ay i-fear natin siya. Ibig sabihin, reverent fear. Huwag naman yung babaliwalain natin, yung igagalang natin siya. And to walk in all His ways. So, ito yung mga ways niya. Yun ang gagawin natin. And to serve the Lord with all our heart and with all our soul. So, yun yun. And to Mm. love Him actually. So, sabi niya, if you love me, keep my commandments. So, kasama yun eh. To keep the commandments. No? So, yan ang ano dyan. Ano? And ito pa, Sister Deb, ano? Sabi niya, love stranger. For you were also strangers Mm. in the land of Egypt. Very clear ito, maski sa, ano eh, sa Matthew, um, 25:31 to 46. No? Sinabi niya sa last days, i-judge niya, ilan yung mga, sabi niya, yung mga nasa right hand niya, sabi niya, enter into my Father's kingdom because when I was hungry, you fed me. When I was thirsty, you gave me drink. When I was a stranger, you let me in. So, yun ang ano ron eh, when I was naked, you clothed me. Yung kindness. Kaya nga sabi ng ng Panginoon eh, I prefer mercy rather than sacrifice. Yung Mm. kindness towards other, yung chesed. Yung chesed is a loving kindness. It's actually beyond the loving kindness eh. Actually, it's a culmination ng fruit of the Spirit, yung love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, and self-control. Yun yung chesed mo eh. Na kapag may iba, ano kaya ano kaya yung ando dun yung mercy mo eh. Mm. You're merciful. Kaya sabi ng Panginoon, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Yung maawain ka, hindi ka maano. Um, Yun ang very important nating tatandaan. So, kapag may mga strangers, kapag may mga dapat maging mabait tayo sa kanila. No? Ang Mm. sabi niya, paano ba, how do you love the stranger? Di ba? Um, yun eh. Unang-una, of course, kung nagugutom sila or ano. Pero most common, Sister Debbie, yung kindness. Yung Mm. kindness lang, yung you make them feel welcome. Ay malaking bagay na sa kanila yun. Di ba? Yung ano, pag tayo ay bago sa isang lugar, tapos wala tayong kakilala, tapos merong isang babatiin tayo, magre-reach out sa atin, parang malaking bagay na yun eh. Di ba? So yun yung ano eh, to love the strangers. Yun ang sinasabi niyan. Yung mga vulnerable, Sabihin, yung mga hindi mo kakilala. yung mga hindi mo kakilala na nangangailangan Usually, ng nice tulong. tayo sa mga kakilala natin. Yan, oo. Pero sa mga walang-wala, Hindi sa mo mga hindi natin kakilala. kilala, Dududa, nagdinududahan mo oo, agad. duda agad. Oo. Okay. Yun ang default Naranasan ko natin, rin. duda agad. Oo. So, yan Okay. At ito ang word of God, sabi niya rito, you should teach your children. Speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, when you rest. Oh. Ito ay ano Inulit niya yung sa Shema. inulit niya sa Yung Shema. Shema. Deuteronomy 6:4 yon to 9. Ito Mm. naman inulit niya 11 to 19, 11:19, no? So, kailangan daw ituro natin to sa mga anak natin. Kasi pag hindi, paano sila matututo? Kaya nga sabi ng Bible, teach, teach your children the way that they should go so that when they become old, they will not depart from it. No? So, Mm. yan, wag na, May napansin din oo, ako dito, Brad.
Mm. dito sa sinabi ni Moses sa verse 22 chapter 10. Oo. For if you will be careful to do all these commandments that I command you to do, loving the Lord your God, walking in all his ways and holding fast to him, then the Lord will drive out all these nations before you, and you will dispossess nations greater and mightier than you. Ito ba yung dahilan kung bakit hindi nila na-possess yung buong land, promised land? Yeah. Dahil hindi nila Hindi pa totally nila nasunod yung mga utos ng Panginoon. yan, yun ang problema. Merong nagkaroon ng ano Oo. ng Kasi ang Panginoon mismo pala ang magpapalaya sa kanila, hindi naman talaga hindi sila. sila. Yan, no. Oo. So, yan ang problema ng Kaya pala Israel nahihirapan noon ang Israel noon. at Israel ngayon. Hanggang ngayon, Hindi pa rin. hanggang ngayon, nahihirapan sila. Oo. Hindi pa rin sila 100% na Hirap, hindi pa sumunod talaga. totally, hindi pa totally. Hindi Oo. pa totally. Okay, so may So, yun na. naintindihan tayo ngayon dito. Okay, Okay. so maraming salamat. So, ayun, medyo na mismerize ako dun sa isa na lang ang conclusion ko sa Oo. Deuteronomy 10:12. At Oo. ngayon, Israel, sabi niya. At ngayon, para ito sa ating lahat na nakikinig. Mm. Ano ang inaasahan ng Panginoon sa inyo, kundi ang matakot sa Kanya, lumakad sa Kanyang daan, mahalin Siya at paglingkuran ng buong puso at kaluluwa. At alam niyo ba, sa Psalm 34 verse 15, ang mata ng Panginoon ay nandoon, nakatitig sa mga righteous. Ibig sabihin, ito yung righteous, yung mga sumusunod. At pinapakinggan ang kanilang mga boses, ang mga panalangin. At sila ay kinikilala ng Panginoon. Nakikilala tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsunod. Lalo-lalo na ngayong Sabat. Sa Sabat tayo, nakikita tayo ng Panginoon at nakikilala niya sapagkat kapiling natin siya every Sabbath day. Okay. So, yun po. Balik natin kay Brother Richard para sa closing prayer. Okay, tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa time na nakapaglingkod muli kami sa inyo sa pamamagitan ng radyo at naihayag ang inyong salita. Napag-usapan namin ang partial KEB kung saan ay patuloy nyo kaming binibigyan ng instruction through Moses na sumunod sa inyong mga kautusan dahil ito ay makahulugan sa inyo at ito ay nakakabuti sa amin. At Panginoon, nawa ang iyong salita ay manatili sa puso ng bawat isa at ito ay magdulot ng mga magagandang gawa upang mabigyan kayo ng Yes. papuri at Panginoon. Kasi kayo lamang po ang may karapatan na tumanggap ng lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. At Amen. inutusan nga ng Panginoon si Moses, nautusan si Aaron at ang kanyang mga anak na pagpalain ng mga anak ni Israel sa ganitong pamamaraan. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'kunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yesem lecha. Shalom. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you. The Lord be gracious to you and give you shalom. Ang ating pong tinalakay ngayon ay ipopost natin sa ating Facebook page, Light of Messiah Sorsogon Ministries, at sa Facebook page ng Brother Richards, Pinoy Messianic. Patuloy natin i-enjoy ang araw ng kapahingahan kasama ang Lord of the Sabbath, Yeshua Masiya, at tandaan po natin ang tunay na nagmamahal sa Panginoon ay siyang sumusunod sa kanyang mga panukala o mga utos. Ako po ang inyong lingkod, Sister Debbie Farwelo with Brother Richard Sison na patuloy na bumabati sa inyo ng Shabbat Shalom. Shalom.